Hello, maayong adlaw sa tanan. Naadi ay ta karon no. Daling adlaw para natay pagabuhaton na ginatawag nato na pagtulunan. Padayon sa katong ginatawag nato na programa na gibuhat nato sa DDC. So kung inyong mahibal-an katong last week sa atong DDC Barkada session, naghisgot ta about validator and staking. And karon mo ni siya ang continuous ang pagpadayon. So karon ato ang i-highlight ang ato ang discussion about ginatawag nato na home staking, pinaagi sa programa sa Lido CSM or Community Staking Module. Now, unsa gid ay ning ginatawag nato na Lido Community Staking Module? So kung kamo nagapartisipar mo sa ginatawag nato na Ethereum network, katong pagbalhin niya sa proof of stake, isa sa pinaka dakong requirements kung mahimo kang Ethereum validator node is dapat naa kay minimum na ginatawag nato na 32 ETH para makapartisipar ka sa ginatawag nato na validation or consensus mechanism sa Ethereum network. Now, ang problema ani is of course ang 32 ETH is dili inana kagamay, dako substantial kaayo na siya na asset na kailangan i-acquire. So majority ang maka-afford lang ana isin katong medyo na ay extra og mga capable, and katong mga gagmay na mga partisipante sa Ethereum network dili gyud. So yung katong sa una, ang pinaka ginatawag nato na viable na option sa mga partisipante na gagmay is of course mag-delegate na lang sa ilahang Ethereum assets sa katong existing na mga validator. Pero recently na ay ginatawag nato na kabag-uhan. Isa ni siya sa ginatawag nato na programa sa Ethereum na as much as possible i-spread yun ang ginatawag nato ang validator node or staking across the globe. Even ang katong ginatawag nato na mga individual retail na mga partisipante. So unsay naa ani pinaagi aning programa sa Lido CSM, pwede na ta ginatawag nato na mahimong home staker. So mahimo na kang home staker, pwede na ka mahimong validator at the comfort sa imong balay, sa imong opisina or asa man na lugar na pwede nimo i-set up. Now karon diri sa tong programa tudloan ta mo kung unsaon pag-set up og Ethereum validator na libre. Then pinaagi ani makapartisipar ta sa ginatawag nato na Lido CSM testnet na mahimo tang early adopter na nay possibilities na puhon pag mainnet nila natay makuha na incentives coming from Lido. So at the same time, dili na pug ka kailangan mag-assemble og PC ini hardware ani para ma-set up ni. So ato anang pagastoryahan sa step by step nato na proseso niya. Then dili na pug ka kailangan highly technical person para makabalo mo set up o ginatawag nato na Ethereum validator node. Kay kung tan-aw nato sa una, medyo lisod jud na siya ginatawag na learning curve para makabalo ka. Pero karon gipasayon ni, gipadali na as much as possible ang katong mga even na dili mga technical na tao o partisipante pwede na ma-involve kay gigabuhatan na nila og sayon na ginatawag nato na mga client og script na gamiton sa katong procedure sa pagbuhat sa validator node. So naalantay ginatawag nato na mga importante na steps bago ta magsugod. Una is kailangan na kay Gmail account. Katong Gmail account nimo mao toy gamito nato para pagbuhat og account sa Google Cloud. Now, ang nakagwapo sa Google Cloud, pagbaguhan ka na kay ginatawag nato na $300 free credit. So katong $300 na free credit mao to atong gamiton para makaset up tag Google Cloud service. Ikaduha is kailangan ta mag-set up og virtual machine sulod sa ato ang cloud service natong gi-set up pinaagi sa atong Gmail. Then mag-install ta og operating system na required. So ma-mention nato na unya kung usang operating system ang gamiton. So pag na-install nato na sa atong cloud service na natay ginatawag nato na virtual machine. Ang ikatulo is kailangan ta mag-download o mag-set up o install og
ETH-Pelar. So ang ETH-Pelar is ginatawag nato na client na siya para mahimong Ethereum node validator ang atoang virtual machine. O kani pinasayon na procedure kung unsaon pag-convert sa atong VM into a validator node. So mapadali ang atoang procedure. Ang ikaupat is kailangan ta magdeposito og mga asset paingon sa Lido CSM. Importante ni siya kay mao ni siya ang gina-require. Then pinaagi ato magamit ta og ginatawag nato na testnet asset or testnet Ethereum. Na currently karon kung tanaw na to ang pinaka-latest na Ethereum testnet is ang ginatawag nato na Holiski. So kaning testnet Ethereum makuha nato ni siya sa nagkadaiyang mga provider online. So nanay mga ginatawag nato na mga faucet na website na buhaton. So kana makover pud nato na unya sa procedure kung natong buhaton. So inana siya kadali og pinasayon para magbuhat tag mahimot ang validator node. So sa gikaingon pa nako kaning CSM na Lido is makahatag og pribilehiyo sa tanan na mahimong ginatawag nato na Ethereum validator node kay gi-require na lang na 2 ETH na lang ang imong kailangan para mahimo kang validator node. Kay the rest to complete the 32 ETH is ang Lido mo contribute para mahimong 32 ETH ang imuha. So 2 ETH lang ang imuhang kailangan. So buhaton nato ni siya sa testnet para makita nato ang actual implementation. Now, during the mainnet, at least kabalo na ta unsa ang pag-setup. So kung naa kay 2 ETH, pwede na ka makabuild og validator node. So gwapo kay ni siya no na oportunidad na gikan sa comfort sa imong balay, part na ka sa Ethereum network in a greater aspect na nagabalidate o na mahimong consensus pud, part sa consensus pag-validate. So inana na siya na opportunity. Sundi ko ninyo unsaon pag-setup kay ato ang pag-istoryahan kung unsa ang step by step na procedure. By end of the day, by end of the procedure, mo konsumo lang tag around like 10 minutes sa pag-setup naa na dayon kay validator node. So amazing kayo, di ba? Makalipay siya. So sundi ko ninyo og salamat. So, ang pinakaunang start na buhaton nato is i-search nato ang ginatawag nato na Google Cloud free 300 credits. Okay, so mao na ni siya. Click lang nato. So, mao na ni nag-login ako sa akong account daan. So, naa na tay directly mo console. So, kung wala pa ka nag-login, mo present ni siya Japon pero makita nimo ang console. So, i-click lang na nimo. Now, ang environment sa console mo na ni siya. So, gikan sa console na dashboard, dere, makita nimo ang products, maadto lang ka sa ginatawag na to na compute, then VM instance. Pag-click nimo sa VM instance, makita na nimo ang mo na ni siya ang pinaka-main. So, dirita mag-create o kanang ginatawag na to na virtual machine. So, part sa requirements is, ang kutong ginaingon ako ganina na mag-create ta og cloud account na na free 300 credits. So naa na ta, mo na ni siya. Ang ikaduha is magbuhat ta og ginatawag nato na virtual machine. So click lang nimo ang create virtual machine. Okay, then mangayo siya pangalan. So kani siya dili ni tanan kailangan i-edit. So nalay mga specific na gusto nato i-edit diri. For example, butangan na nato Lido CSM. Kana. Then, try na to sa region kanang duol sa tuwa sa Pilipinas, Asia, sige, Hong Kong, kana. So, ang zone, nila lang na. Then, ang VM na to, availability is standard. Then, next is, specify na to ang machine configuration. So, kung tanaw na to diri sa procedure sa ETH-Pelar, ang requirements niya sa CPU is 2 vCPU, ang RAM 8GB, ang disk is 350GB SSD. So, importante kayo ang RAM o ang disk nimo kay of course naga-store man na siya o ginatawag na to na storage. Gikan sa katong mga transaction dito sa imong validator habang naga-validate ka or nagahimo kang consensus. So, dapat ang provisioning, ang requirements is minimum of 350GB. Then, ang atong operating system na gamiton is ang pinaka-latest Ubuntu 24.04 LTS. Then, kailangan ma-enable ang HTTP o ang secure socket which is ang HTTPS
para ma-access siya. Muna yung pinaka-importante. So balik ta dari sa tuang dashboard, sa tuang create instance. So E2, kung tanaw nato naa siya sa E2 na category sa low cost kay na siya 2 virtual CPU and 4 GB. So pangitaon na lang nato dari sa drop down ang 8 GB. Kung na ba 8 GB dari sa standard nara 2 vCPU 8 GB memory. So gikan didto sa shared core mo kag standard, then makita na din mo ng E2 standard 2 na 8 GB. So pasok ta sa atong requirements, 2 CPU, 2 virtual CPU, then 8 GB. Now ang next na procedure nato is kailangan nato makita ang iyang storage. Gi-mention dito na 350 GB SSD ang pinaka-standard. So kung maanhita dere sa OS, at the same time ang storage pod na mention na. So maanhita dere sa change para mabago na to kay 10 GB lang. So ang operating system daw is ang Ubuntu na pinaka-latest. So pangitaon na to sa drop down operating system, pilion na to ang Ubuntu. Okay, then tanaw na to ang pinaka-latest. Ang pinaka-latest is na dere sa 24.04 LTS. Ang LTS meaning long-term support. So AMD 64 ang sa pinaka-latest dirita sa AMD. Okay? Then diri sa boot disk or balance persistent, actually pwede na ni siyang balance persistence kay SSD na ni siya pero dili gyud pareha ka high performance aning SSD persistent. Pero at least nakapasok ta sa SSD na requirements. So karon 350 ang minimum. So i-input nato key n then select. Okay, so natay nakita na warning. You might not have enough quota for this VM. So naa siya ginatawag nato na quota. So mag-readjust ta para masulod ta sa quota. Let's try down na pagamyan ni gamay. Kay since naman ta sa testnet lang, ginapaigo na to. Okay, dili siya po siya masulod sa 300. So let's make it to 50 na lang jud. Pang last. Ayun, pasok ta sa monthly estimate. So 250 GB na lang atong i-set up ani. Then sa networking, allow HTTP o katong secure socket, HTTPS. So the rest dili na kailangan i-key-ina nimo. Dili pod dili na pod. So since apply na nato tanan, ang buhaton nato karon is let's try to create. Okay, so creating siya sa atong pinaka first virtual machine na gibuhat sa atong account na Google service, ang Lido CSM. So nani siya taud-taud na time na kailangan sa Google para mabuhat ang katong ginatawag nato na virtual machine. So katong virtual machine na gibuhat nato, so kato na siya ang mahimong ginatawag nato na sentro sa tanan installation procedure na atong pagabuhaton sa kanina session. So dito nato i-install ang ginatawag nato na Lido, katong node validator client na it pillar. So dito na to siya dito na to siya i-install pag mahuman ni. Okay, so makita ninyo na green ang status. So na siya external IP address and meaning ready na. So ang pag-access ana dali ra kayo, i-click lang nimo ang SSH, then another new tab na mag-appear diri sa imong browser. So gina-load niya ang access, tanaw na to kung makasulod siya sa SSH. So ang SSH mo na siya ang ginatawag nato click authorize para makasulod jud. Mo na siya ang ginatawag nato na terminal access sa ato ang operating system. Kay ang operating system na gigamit nato is Linux. Okay, so makita nimo welcome to Ubuntu 24.0401 LTS and nakasulod na ta diri sa atong account. Okay, testingan na nato kung magana ba. Dili ata clear na command. Okay, so nigana siya. So naa na ta sa terminal. Karon ang next procedure nato is kailangan ma-download nato tong client na itpillar para ma-install siya ani sa OS. So ang buhaton nato is maadto lang ta sa atong sa guide nato diri sa katong Lido CMS. So naa na siya gi-ready diri na ginatawag nato na ng one full length na tawag ni command. So ang buhaton na lang nato is i-copy siya. Kani si kuanday si it
Pillar is ma-access ni siya sa CoinCasio website. So sila ang isa sa mga pinaka-old na nagabuhat og kanang step-by-step procedure or tutorial about creating validator node. So sa una lisod pa kayo na siya, pero karon nagabuhat sila, ginapasayon nila para sa tanan mga user. Of course, in line diri sa atong Lido CSM. Okay, so gi-copy na ako tong whole script diri. So tan-awon nato sa to ang terminal. Okay, na diri. I-right click lang nimo para ma-paste. Okay, so naka-paste na ta diri. Mao ni siya ang full length na kuan yan, na i-download niya tong ginatawag nato na client. So press enter. Okay, so nag-prompt siya. Then press na pud tag enter para mo sugod. So gi-download niya, I think, ang kanang mga dependency o kanang mga requirements na para ma-install yun ang Itpeller na script, which is mao atong gamiton. So hulaton lang nato gamay while naga-download siya o naga-install sa mga dependency o mga package na kailangan. Okay, so nahuman na-download na. So makita nimo install complete. Kita ninyo diri. So ang buhaton nato is i-type lang nato ang Itpeller daw o yung instruction. Okay, paste na punta. Click. Okay, so karon makita nimo nag-prompt siya. Nangutana siya na gusto ba nimo na mag-install og Ethereum node kaning Kimbo CL og Nethermind EL. So mo ni siya ang duha ka klase. So of course yes, mo na to ang anong nag-tutorial ta diri kay para maka-install ta. So karon nagdaga na pud siya. Nag-install sa mga required na mga packages o dependency para ma-complete niya tanan ang installation. So paabot lang ta. So makita ninyo gagmay lang kaya itong interaction. The rest is ang katong client na client script na gi-download nato, siya na ang mabuhat sa tanan na mga manual na gina-require. Okay, so karon na napoy prompt na gipagawa siya karon. So nangingutana siya na ang validator install nato, quick start, asa man nato install siya na testnet. So of course, katong na-mention nako is of course sa Holiskita atong gamiton na testnet. Okay. Press 2 kay mao to. Then ang ato ang pagabuhaton karon is Lido CSM staking node. So press 3 ta. Siya atong gipili. Enter lang. Then mangutana siya na mag-install ba ta sa ilahang staking node. I-verify ang settings. So of course, yes. We want to install. Then mudagan na pud siya. So installation ni siya sa configuration sa staking node. So makita nato diri na naa siya progress bar kung pila na ka percentage ang installation. So daghan kay siya ginabuhat in the background. Pero kita kuan man ta, atong intervention is depende lang sa script kung naa siya prompt na mogawas. So nag-install siya sa ato ang virtual machine na Ubuntu, ang operating system. So kung tanaw na to, intimidating siya kay more on mga command line, yan daghan kay mga procedure. Pero no worries kay gipadali ni siya. Igo na lang ta mag-input per stages sa installation. Pinaagi sa client package na to na Itpeller. Na pasimplify niya. So nagatake time siya gamay kay medyo taas-taas ug daghan siya kailangan i-install o i-download. So napo siya kanang ginatawag nato na mga verification. Actually napo na siya kanang ginatawag nato kung sa technical aspects sa pag-install nimo using Linux. Based on my experience na siya ginatawag na checksum. So gina-check niya ang integrity sa mga gina-download na mga packages, kung wala ba na modify or wala ba nagkaroon og kanang error na possible corrupt file ang na-download during in transit sa pag-download. And of course verification pod na legit ba siya dito na ang source sa imong gi-downloadan. So medyo mag-take time gyud. About lang nato. Okay. Mao ni siya ang ginatawag nato na waiting time. Maghulat gyud ta para mahuman siya.
which is more convenient sa tua compare sa dati na kailangan pa nato i-manually install yun pa isa-isa. Napay probability na magkamali ta. So maglisod na pud tag troubleshoot kung asa pa ingon. So kung sumahon nato diri, so makita nimo ang impeller mo ni siya naka in place na pud ang procedure niya. So mga details na ginabuhat, naga-sync siya, then naga-generate siya suitable keys sa portal, then i-import ang validator keys, then copy the data. So mo na ni siya ang pinaka last na procedure. So 1 2 3 paspas ra kaayo. So tama tong ginaingon na within 10 minutes mahumanta. Tanawon na lang nato sa kapaspas na. Okay, so karon installation successful siya, makita nato diri installation successful. So karon nangutana siya syncing Nimbus na diran for validator duties can be asked quickly for a few hours. So would you like to start syncing? Of course, kailangan ta mag-sync. Then configure node to auto start. Para ka nang pag mag-reboot ang ato ang virtual machine, kailangan mag-start siya automatically. Kaya of course, dili na nato na buhaton manually. Kaya maski lisod kayo, hassle kayo sa atong part. Okay, so yes, Japon. So nag-add siya mga script para sa auto start. Karon, would you like to generate Lido CSS validator keys? Of course, mag-generate ta kaya para makaparticipate ta. So naga-install siya, naga-generate siya validator keys. Karon na siya pangutana, mag-choose siya kung generate new validator keys, of course. Validator keys ta, mag-choose tag okay. Now, na siya warning. Kanina warning is gina-recommend niya na kailangan ang validator keys daw buhaton offline. Mo gina siya ang pinaka-safety na requirements. Pero since currently naman ta sa testnet, so dili sa siguro require. Pero definitely, atuwa na nang i-consider pag abot sa time na mainnet na. Okay, so nangutana siya kung insure ba nato. So you would like to disable the internet while, so no. Okay, so nangutana siya unsa na network. Dito sa Holiski. Okay. Holiski testnet, factor shares taking and setup, mainnet. Okay. Click lang na to. Okay. Now, during the setup na po, nag-warning na po siya na as much as possible, offline siya po ang generation para additional safety. So, karon mag-inquire siya na mo-continue ba ta? Of course, yes, continue. Okay, click OK. Karon nangutana siya og Holiski na atong withdrawal address. Now, we need to take note na kailangan isa lang ang withdrawal address, which is specify niya na ni sa script diri sa Holiski. So ang buhaton lang nato is i-copy lang ni. Try na to i-paste diri. Okay. Then, submit. Okay, so nagadagan na po siya. Another set. Now, nangutana siya kung unsang language ang gamito nato para sa atong keys. Pag-generate sa mnemonic keys nato is of course English ta. Tanaw na to asa man ang English diri. Okay, number 3 ang English. Okay, press number 3. Enter. Now, nag-warning na po siya na of course, your Ethereum address, your withdrawal. So, katong gi-copy na to ganina kay kuan. Paste na po na to. Alak ka. Wait lang ha. Nara di ay. May na lang. Wala na to na kuan. Okay, so same rin sa gi-input na to ganina. Dapat i-re-entry lang na to ang ginatawag nato na withdrawal address, which is mo ni siya ang standard for Holiski. Okay, enter. Now, nangutana na po siya sa itong mnemonic, English, Japon, number 4. Select na to, enter. Please choose choose how many validator you wish to run. Isa lang for this particular setup. Then, create a password. So, nangayon siya og password na buhaton. So, para for this tutorial purpose only,
is kanang simplify lang nato. Type lang siguro nato lowercase password 1 2 3. Pinaka-common dyan na siya. Confirmation password 1 2 3. Enter. Okay? So karon press any key when you written down. So kani gipakita na niya ang mnemonic keys na to. Mo ni siya ang kumbaga seed phrase sa wallet gani kana mag-create og MetaMask na wallet. So mo ni siya ang seed phrase. Ang buhaton na to, i-copy na to na kay i-require ta niya na magbuhat ana unya. Mag-key in. Okay, so i-verify na to kung na-copy bag tarong. Okay, so far end to end na-copy. Sa tong notepad lang temporarily. Okay, so press enter. Karon nangayo siya, please pakikiin usab sa kuan. Sure. Okay, na siya, please type in the mnemonic place with kuan with space. So karon kapihon na to ni. So far paste na to dali. Press enter. Okay, so pasok. Nag-generate na siya og keys. So success, naka-generate siya og keys para sa to ang validator. Itong validator keys, so press tag enter. Reload niya. So katong password ganina na gikiin nato, ma-remember ninyo, simple na kayo. Ginito is password 1 2 3. Mora po na akong gi-input dere. Okay, starting validator na siya. So karon nigawas na is mag-generate ta og katong ginatawag na to na JSON file, which is mo na siya importante na gamiton na to kay mo man na tong i-upload. So ang procedure ana to view the command kani ang gamiton. So kapihon na pud nato na siya. At least gi-send na niya. Okay, so then press enter para mahuman. So makita man nato na diri. Pag human niya og import sa kuan, i-run to nimong JSON file kay mo to ang kailangan i-upload dito sa atong Lido CSM unya pag mahuman. So finishing pa siya so far. Okay, would you like to view the logs? Kailangan yes ta ani kay para makita nato kung wala by error or tama ba, nagdagan ba tanan. Okay, so makita nimo so far all green, nag-start na ang atoang validator. Okay, nagadagan na siya. So nanay mga parse dara na nagagawas. So ang buhaton lang nato is mo exit ta by pressing Ctrl C. Okay. So next here is of course mag-exit na ta. Okay. So view logs ba daw sa tanan? So okay, let's try na to. View logs. Okay, so makita nimo ang katong parsing ganina sa status. So napoy window dari pati ang iyang CPU monitoring sa tanan. So amazing kayo, di ba? Nanakay working and running na validator node. So kailangan na lang nimo i-connect ni sa Lido CSM para validate. Okay, so may exit na po ta dire, Ctrl C. Type tag clear para medyo pa. Wait. Sige, so karon is kailangan nato i-set up ay katong procedure na makita nato ang JSON file. So let's do that. Wait lang. Paste ta. Okay. So karon ang pinaka-importante is dili ka mamalian kailangan kapihon nimo ang public key from start to end. Dari. Okay. Kailangan makopy na kay mo na tong i-upload. Okay, so nakopy na nato. Mo-add ta sa ato ang main window sa atong browser. I-type na to ang katong link na to. Wait lang ha. Ang link na to para sa Lido is atong sa portal. Ayan na to. Lido. Mangapi na lang ta sa itong mga previous install.
Try na to mo copy diri. Para sigurado lang. Okay, so mo ni siya ang testnet Lido. Kapihon na lang nato. Di na to i-proceed na siya. Diri ta magpadayon sa tuwa. So, copy. Nata diri karon sa tuang CSM testnet na page para mag-create ta og ginatawag nato na validator. Mahimot ang node operator. Nag-apply ta diri. So gigamit nato ang ato ang MetaMask wallet kani ako pang testnet ni na account. So currently na ako'y 5.8. Gikuha lang ako ni gikuha lang ako ni sa mga faucet. So natay mga list of faucet na ibutang nato sa description below para didto mo magkuha na naghatag sila og like na imuhatag og 5.8 na imuhatag og 2.8. So 2.8 lang minimum ang ato ang kailangan. So katong kaganina kung tan-aw nato sa last setup nato sa console, ang pinaka-importante nato na procedure last now is kailangan nato i-display ang katong JSON file para sa atong validator key na gamito nato i-link nato diri pag-apply nato og node operator. So makita ninyo diri sa console sa last part is naa na ko execute na ko ang command. So pinaka the best ana pag iskapihon lang nimo tong pinakauna na part, end to end ni siya dapat kana diri anto diri. Okay, then copy. Then mo adto ta dito sa katong UI nato na mag-apply ta. I-paste nato din ang JSON file. Okay, so meaning accepted na atong JSON file na validator keys. So i-specify nato 2.8. So ready na ta mo create og node. So let's create node. Click lang nato. So mo check siya. So make sure na ay more than 2.8 ang imuhang nakasulod sa imong wallet sa katong Holiski na testnet kay dili ni siya mo proceed. So dapat na kay extra pud na pang gas fee. So siguro mga the viable numbers is 2.58. Oh, inana. So okay, confirm lang nako kay gusto ko mo add ang transaction. Okay, oops, nag-failed siya. Let's try na to i-refresh kay nag-failed man siya. So na to kaya usahay ang network mong good. Dili siya ma-process pero multiple attempts. Let's try another one. Oops, failed siya po. Okay, I think nisulod na siya. Kaya mapansin ninyo nahimo ng 2.9 ang 8. So nabawasan siya. So ni-process siya. Ang UI lang nag-display siya og failed. So, ang pag-verify na to, tanaw na to kung nakasulod ba itong keys na to. Balik ta sa, click ta sa keys, functions, then refresh. Ito, refresh. Okay. So, makita ninyo na anay nag-display na rin na node operator 2506, number 2506. So, nakasulod to itong transaction even though nag-prompt siya o error. So, kung maka-experience mo inato, i-proceed lang Japon, i-try nyo yung attempt another try kay, of course, mahibala naman nyo, mabawasan ninyo, mabawasan ang ganang ginatawag na to na 8. Okay, so, ito na to ang viewing keys. Okay, so, pag once pag-install nyo kung kaganina, pag-click ninyo sa keys function, wala pa ning view keys, kani pa lang. So, pag-submit ninyo, then nag-comply mo sa transaction, i-confirm ninyo, yan makaingon na magkita mo viewing keys. So makita ninyo ang viewing keys din, meaning nag-proceed na siya. So mo ni siya ang timailhan na nakasulod mo. Na-validate ang inyong validator keys, naka-set up na mong node. So karon naani siya kuan lang. I think need siya og 24 hours para makasulod mo sa whole kanang pool sa validator node. So within 24 hours na siya mag-green status na ni siya. So kung gusto niyo i-monitor, i-click lang ninyo so makita na ninyo. Okay, so mag-green monitor na siya, then na siya status diri kung unsa na mo, depositing na ba tong katong inyohang 2.8 or na-deposit na ba, yan naka-track na, inana na setup. So inana ang procedure. I think it would take maximum of 24 hours. Mga mo range na inana. So i-check lang ninyo, refresh lang na ninyo from time to time until makasulod mo na fully. So ipakita nako sa inyo ang isa sa mga existing na nako na validator node
para just to confirm kung unsa iyang hitsura gyud. So ato dyan punta sa Lido. Kay dili pa man to nato ma-confirm, mo take pa man to 24 hours kani siya. Namo ko isa ka gi-set up pod na running na. Sa confirm na ni siya. Kidugay na ni siya. So let's try to connect. Okay, so matutag keys. Sa view keys, makita ninyo ang kalainan diri sa keys niya, depositable pa siya, pero diri sa akong running active na. So kung i-click na ko ni, makita ninyo dara sa beacon chain. Okay, so niagi na siya deposit, check, pending, check, and active na siya. So naga-validate na, naga-transaction, naga-produce na og blocks ang akong validator. Kung makita ninyo, nanay series din. Nagdagan na ni siya for almost 1 month na ni. I think or less than a month. Makita ba din days? So makita. So inani ang status, mag-green na ni siya tanan pag once active na. Tagan na ninyo 24 hours or more than, depende sa network. So kaning atong gibuhat dali na setup na validator node sa atong tutorial, within 24 hours pwede nato ni balikan na ipa-display na ko. Makita man ninyo na node operator 2604, unique man na siya sa matag usa. Lahi pud ni na operator. So mahibal-an nato na mahimo na ning active, then ang nanay mo display din na green. Pero basically kanina procedure, kanina end, mao na ni siya. Mao na ni ang ginatawag nato na working na. So imagine that ang imuhang VM na virtual machine na naa sa imuhang ginatawag nato na Google Cloud is an active validator already na nag-deposit ka og 2ETH. Then of course si Lido pinaagi sa iyang community staking module, siya ang mudagdag ug mo complete na mahimo kang 32 ETH para mahimo kang active validator sa Lido CSM testnet. So inana nakadali, no? Inana nakadali gyud ang procedure. Makita ninyo inana kasayon. So inana ra jud po ang procedure pag once mag-mainnet ta. So isa sa mga incentives ani guys, i-add na ko is if ipadagan ninyo ning inyong testnet na validator for like 1 or 1.5 month, na probability na makakuha mo mga incentives or packages na ihatag ni Lido pag once mag-mainnet siya. So kailangan maging active ang imong validator mga 1.5 to 2 months siguro max inana. Wala kay problema kay ang katong 300 credits ni mo diri, it would probably cover sa kato na period na pagpadagan. So like for example, everyday check lang nimo kung nabay problema pag naka-green tanan, meaning naga-active validator set siya. So walay ma-appeal ka sa kato na programa. So karon so inana gyud ka simple ang pag-setup karon. Imagine that pwede na ka mahimong Ethereum validator node operator sa the comfort of your home, opisina or inana puna na kay PC, ibase lang dyan po nato sa configuration na ito 8GB RAM or 32GB RAM to 50, depende sa kuan. Importante na internet. So kana guys, simple na kayo siya na procedure and hope i-propagate nato ni para daghan ang makabalo o daghan pod makabuhat pagbuhat og validator makabalo ani. So napod may mga trainings and program and workshop na pagabuhaton in real life ani in the next coming month or week. Natay mga programa together with sa katong mga participants nato and partners nato, magtudlo ta gyud on actual Japon unsaon pagbuhat ani sa tanan para mahimong kung unsaon pag mahimong Ethereum validator node pinaagi sa Lido CSM na program, ang Lido Staking Community. So kana ra guys, dali ra kayo, mao ni siya ang isa sa mga programa nato na pagtudlo o pag-set up og validator node sa Ethereum. And thank you kayo sa sabay sa kuha sa pag-install ani. And hopefully if ever na may mga questions, DM us at Davao DeFi Community. I will be willing na mo answer sa tanan ninyong pangutana. And thank you so much and bye for now.